Hi Earth Angel, this is Anne aka Infinite Divine. So lately, ang dami ngayong usap-usapan tungkol sa ano ba yan, yung moth, swallowtail moth ba yan? Yung butterfly, yung tinawag lang mariposa, yun ba yun? Na marami daw ngayong nagkalat sa Metro Manila. At ito rin yung mga pinag-usapan ngayon ng mga Earth Angel sa Infinite Divine nung sumili tayo kay sa GC. So ano nga ba itong butterfly or itong moth? Ano ba yung meaning talaga nito? At bakit na ang daming mga mga haka-haka, ang daming mga iba't ibang mga binibigay na meaning. So ano nga ba itong moth? So para sa akin, i-share ko lang yung base sa experience ko. Kasi nga mas madaling i-explain yung base sa experience ko during my spiritual awakening din. And kung magsa-search tayo, I think maraming meaning kung ano yung meaning ng moth. Pero dahil nga sa based tayo sa awakening at sa mga pinagdadaanan natin ngayon sa present moment, kung ano yung mga nangyayari sa mundo, kung ano yung mga nangyayari sa paligid. So magbe-base ako sa mga nangyayari recently sa paligid natin at the same time based sa experience ko. Kasi para sa akin, yun nga sabi ko na during my spiritual awakening, so lagi ako nakaka-encounter ng mga butterfly na different colors. Pero itong moth, I think ito yung parang madami siyang mata, 'di ba, na parang color brown na merong mga meron ding design na white, 'di ba? So para sa akin kasi ang brown, ang moth is sa spiritual meaning is it signifies transformation. Kahit naman yung butterfly, it signifies transformation, big transformation. It signifies change, big change. Kaya lang, during this change, nagkakaroon ito ng tinatawag natin na nagkakaroon ng mga breakdown. So, di ba, before your breakthrough, so kailangan mo munang magkaroon ng breakdown. So, para itong castle na kung gusto mong mag-build ng new empire or ng new castle, so kailangan mo munang i-break down yung old. Kasi hindi pwedeng makapagtayo ka ng panibago kung nandoon pa rin yung old. So, ganun yung I think para sa akin na ganun yung yung message niya. Kasi nga itong moth, isa ito sa mga messenger sa unseen realm, itong moth. Nasasabi nila na ano nga daw, 'di ba, sa kaugalian ng mga kasabihan ng mga matatanda na merong dumadalaw sa iyo na yung family mo na or loved ones mo na nasa kabilang buhay. Pero ako ayokong isipin, para sa akin ayokong bigyan ng meaning na ganun yung meaning niya. Kasi nga when it comes to moth, at the same time, 'di ba? Dito tayo sa present moment. And then yung moth, kung titingnan mo siya, ano ba yung characteristic niya? Diba ito yung butterfly na, alam mo yun, nagsisik siya ng liwanag. So, ibig sabihin, kung i-compare mo ngayon sa global awakening, sa spiritual awakening na nangyayari ngayon sa buong mundo. So, tinanin nyo yung paligid, diba? Maging aware tayo sa paligid. Ano ba yung nangyayari, diba? Meron ngayong big transformation. Pero before that, big transformation, para itong combination ng hell and heaven. So, para siyang, kung makikita mo, diba, yung, andyan yung lumalabas tayo sa linear time. So, parang kumukonect na tayo sa past at saka sa future. So, ngayon, ang linear time kasi, diba, nasa loob siya ng clock na which is illusion. Merong time dyan. Pero pag lumabas ka na dyan sa linear time na yan, pag lumabas ka na sa box na yan, so, ibig sabihin, nakakonect ka na sa infinite connection, yung infinite timeless connection mo. So, ibig sabihin, kumukonect na rin tayo sa past at saka sa future. Kaya kung babasehan mo rin ngayon sa present, dahil dito lang naman tayo magbe-base sa present at hindi na doon sa past at future, although lahat naman yun is connected. So, kung mapapansin nyo, diba, ang moth, nagsisik siya ng light, naghanap siya ng liwanag. Kaya nga sabi nung diba, nung mga balita na naligaw yun, or dahil nga sa, ang Manila kasi is maliwanag, so attracted sila doon sa liwanag. Pero, when it comes to deeper meaning, or when it comes to spiritual meaning, pag sabi mo kasi nagsisik ng liwanag, tulad ngayon, di ba, nasa state na tayo ng transformation. Big transformation. So, ibig sabihin, ito na yung time na sinasabi sa atin ng universe, or ni God, or ng source, or whatever you call it, na seek the light within. So, ito na yun. Ibig sabihin, di ba, need mo nang mag-shine, need mo nang mag-shine sa inner light mo, yung sa inner truth mo. It is all about inner. It is all about inner work. Pero before that, marami ka pang mga dapat gawin, like yun nga yung sa shadow work. Part yun ng transformation mo to do shadow work. Kumbaga magkaroon ka muna ng healing. Kasi nga kailangan mo munang i-let go yung mga old beliefs,
yung mga old na pattern. So, kailangan natin i-let go yon to seek the light within, to radiate this light within from us, di ba? So, ito na yon, ito na yung, I think ito na yung connection doon sa yung sasabi nilang the Christ second coming. So, ito na yon na ikaw na mismo yung magpapa-activate ng inner light mo sa sarili mo. Di ba? Kaya, ito yung mga symbol, seeking light, di ba? So, ikaw na yung mag-activate, ikaw na, it is all about inner work, yung inner truth mo, yung inner wisdom mo. Kasi nga, before, sa old earth, sa old beliefs natin, we are so programmed with our left brain. Kumbaga, left brain yon. Tapos ngayon, dahil nga sa nagkaroon tayo ng awakening, so need na natin magkaroon ng connection sa ating right brain, na which is the activation of our left brain and right brain hemisphere. So kung i-compare natin dito sa although hindi ako Bible verse, pero yung nga sabi ko na ang Bible, it is full of hidden allegory. Kasi nga yung pagkakaunawa ng mga tao sa Bible, na which is part ng Matrix program, is more on left brain. So naiintindihan lang nila, kumbaga they read and then they understand based doon sa kung ano yung nabasa lang nila mismo, di ba? Kumbaga, kung ano yung nabasa mo, so yun na yung pagkakaintindi mo. But when it comes to your inner wisdom, pag nag-merge na yung left and right brain hemisphere mo, so ibig sabihin, hindi ka na doon sa more on left brain. Kasi nga, ang left brain, it is more on analytical and logic, di ba? Not like pag na-activate natin yung right brain natin, so kumukonect ka na sa intuitive mo, sa intuitive guidance mo. It is all about your intuition, yung itong right brain mo. So, kaya the more na na-activate mo yung left and right brain hemisphere mo, so mas naunawaan mo na yung binabasa mo, hindi lang yon yung talagang mismong meaning nun, kundi yung mas mas nakikita mo yung deep within. Hindi mo lang, di ba minsan nakikinig tayo, mayroon tayo pinapakinggan. So, hindi ka lang nakikinig, kundi iniintindi mo yung pinapakinggan mo. So, yun yung ibig nating sabihin when it comes to intuition. Kasi iba mag-work ang left brain mo at saka yung right brain mo. So, parang katulad din yan sa itong part ng tawag nito. Yung sa Bible, di ba meron dyan na yung kwento ni, yung Ark of Noah ba yun? Yung gumawa siya ng Ark. Kasi nga, dumadaan tayo ngayon sa tribulation, which is, yun nga, na kailangan mong gumawa ng ark, you need to make your own ark para makatawid ka dito from left brain going to right brain. So, pag nag-merge yan, so, magkakaroon sila ng unity and then ma-activate mo yung third eye mo. So, yan din yun, yung third eye mo, yan yung pinaka-inner light mo. Yan yung magbibigay sa'yo ng inner wisdom at saka yun na yung connection natin sa God. Kaya ikaw mismo yung magpapa-activate. Kaya kasi sabi ko palagi na walang God na magsisave sa'yo, kundi ikaw mismo yung the Christ within you, yung light within you, yun yung magpapa-activate. At yan yung second coming na ikaw mismo yung gagawa ng path mo to activate that inner light, that inner wisdom, na yan yung dapat nating isik ngayon at dapat natin i-activate sa ating DNA. So, yun lang po, at based ito sa experience ko, at lahat naman tayo ay may kanya-kanya explanation. So, I think this message, naalisin natin yung fear, alisin natin yung takot. So, this is the time na kailangan natin maging responsible at alam natin na yung lahat ng mga nangyayari ngayon, dumadaan mo tayo sa breakdown before breakthrough, because your breakdown is your breakthrough. Thank you.